special na mensahe ang binigay ng Panginoon sa atin in regards with our soul, no? In regards with salvation. So, alam niyo ba ito? Yung Ocean Gate, yung Titan Sub. Yan. So, ang pinaka-may-ari niyan ay si Stockton Rush. So, Stockton Rush ay isang revolutionary leader. Actually, he is a visionary leader. So, kinrate niya itong Ocean Gate Company at yung tinatawag na Titan Submarine na hindi siya traditional, but it is conventional. Actually, ang kanyang remote control nga, no, yung paano mapapatagbo ang sub, isa pamagitan ng mga high technology at sa pamagitan lamang ng gamepad ng mga yung console, no, yung gamepad ng console. So makikita natin na very not traditional, very high-tech, conventional, at bata mag-isip. Kaya nga hindi siya naglagay ng crew ng mga matatanda dahil iniisip niya the youth is the new generation. So ganun siya. Pero hindi niya tiningnan yung mga cons and pros. Pero sumakay lang siya doon, tinatawag sa vision niya. Ito kasi vision ko, ito yung gusto ko mangyari. So napaka-eager niya. Actually, nagawa naman niya, no? Nagawa naman niya na maidala yung mga ibang mga tourists doon sa Titanic na lumubog. But yet, ay hindi lahat. Hindi lahat. At ano yung hindi lahat? Hindi lahat ng ay naging successful. Una, naging successful, pero ba't ang huli naging hindi successful? At ito nga, it cost yung mga tycoon ng kanilang buhay. So, yes, yung British businessman, explorer, si Hamish Harding, yung mag-ama na Sulaiman, mga tycoon to. Pag sinabing tycoon kasi, hindi sila millionaire eh. They are billionaire and trillionaire. At saka siyempre yung French explorer si Paul Henry Magolet. So 5. At siyempre yung si Stockton Rush, sila yung namatay. It cost their life. So mapapansin natin, minsan, una nag-work, pero hindi lahat. Hindi lahat. Sabi ni Margaret Devani, isa siyang Titanic survivor, sabi niya, I thought it would be steamship and I have heard it would not sink. Sabi niya, alam ko, yung Titanic na binuild, yung 1914, yung unang-unang Titanic, ay, sabi niya, hindi raw yung kailanman lulubog. At napakalakas talaga. At nung lumubog siya, isa siya maging survivor. So, hindi lahat nag-survive. So, sa magang ito, gusto kong makita ninyo yung ating title na hindi lahat, pero may pag-asa pa. Sa Matthew chapter 7 verse 21. So pag sinabing hindi lahat, no, so, hindi lahat ng pangarap mo matutupad. May mga pangarap ka na hanggang pangarap na lang. Hindi lahat ng mga pinagpapaguran mo merong gain. No? At hindi lahat ng minamahal mo, mamahalin ka rin pabalik. Aww. Yeah? So, pero may pag-asa. Diba? Hindi lahat ng pagpapagal mo ma-appreciate ng iba eh. Iilan lang makaka-appreciate. And sometimes, those who are closer to you, yung pa yung mga hindi nakaka-appreciate. But, may pag-asa pa. Pero sa mundong ito, it is a certain. Hindi lahat. Sabi mo sa katabi mo, oy, hindi lahat ha. Huwag mong lalahatin. Huwag mong lalahatin. Matthew chapter 7 verse 21. Yan. Sabi sa Matthew 7:21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, makita natin binasa natin sa Matthew 7 verse 21, this is Jesus talking. Siya ay nagsasalita, kausap niya rito ang kanyang mga disciple, ang kanyang mga followers at the time.
At sinasabi niya, not everyone who says to me, Lord, Lord. Sabi niya, will enter heaven, but only those who do the will of God. Yun ang sinabi ni Jesus. So, hindi lahat. Hindi lahat. So, sa araw na to, ay ang pinaka-objective natin is lagyan mo na lahat. Yan. Iba-iba, no? Copy-paste ako ng copy-paste. Malaman natin kung anong hinihiling ni Jesus na gawin ng lahat. Amen? So, meron talagang pinagagawa si Jesus para sa lahat, na para gawin natin lahat. All of us. Sabi niya, everyone. Jesus wants us to do what is the requirement para tayo ay makasama niya. Amen po? So, may mga gusto tayong gawin sa Panginoon, pero sasabihin niya, hindi yan ang gusto kong pagawa sa iyo eh. Hindi yan yung gusto kong gawin mo. At hindi yan ang nararapat na gawin mo para sa akin. Amen po? Alam po ako, no? Kahit yung anak ko, kahit may marami siyang gawin para sa akin, hindi naman ang gusto kong gawin niya, baliwala. No? Si Eli, tsaka si di ba? May mga kayo na ito yung gustong gawin ni ganito. Iayaw naman ng isa. Kasi hindi naman lahat ng dila natin pare-pareha. Diba? May gusto tayong kainin. Pero ang gusto mong kainin, ganito. Kasi nga, gusto mo ng mami, iayaw naman ng isa. Minsan, kahit yung pansit kanto, may nag-aaway, may naghihiwalay dyan. Kasi hindi lahat nakaka-appreciate ng pansit kanton. So, malalaman kung anong hinihiling ni Jesus na gawin ng lahat. Dapat malaman natin ano bang ni-require ni ang ating Panginoong Kristo Jesus para ma-please natin siya. Pangalawa, malaman ang pagpapahiwati at pagkukunwari ng mga tao. Dito makikita natin na hindi lahat na nagsisilbi sa Panginoon, tama. Iba dyan mapagkunwari. Iba dyan nagbabalat kayo. Iba dyan padala ni Satanas. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan padala ni Satanas, ha? Hindi yan. Yan ay padala ni Lord. Yan. Amen. So, makikita natin dito as we study na may mga motibo ang tao na nagiging dahilan upang hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Pangatlo, maririnig ang pangaral na may kinalaman sa kaharian ni Kristo. So, sa pangaral na to, maririnig natin what's truly are the kingdom which Jesus Christ is preaching all about. And pangapat, marinig ang pangaral na tumatalakay sa pangangailangan ng pagsunod. Dapat makita natin na kinakailangan natin sumunod. May obedience. Hindi pwedeng naging Kristiyano o nasa church tayo and yet hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Sabihin natin, okay lang yan. God is gracious. But no, meron talaga dapat tayong gawin. Sabi nga, ang tunay ng pananampalataya ay may kaakibat na paggawa. Hindi dahil ligtas tayo, para tayo maligtas, gumawa tayo. Hindi. Gumagawa tayo kasi ligtas na tayo. Before the foundation of the world, God has give you a good works. Lalakaran mo na lang. Amen? Kaya minsan na dumadaan ka, hindi ka naman nagbibigay sa manglilimos. Pero parang gusto mong manglimos. Sa dami-dami ng mga dumadaan doon, ikaw itong nanglimos. Bakit? Hindi lahat kinausap ng Panginoon. Hindi lahat binigyan ng Diyos na magkaroon ng gift of compassion. Nagigets ba ninyo? So, hindi lahat. Pero, kinakailangan para tayo ay lahat makasama ng ating Panginoon, dapat meron tayong pagsunod. Dapat meron tayong obedience. Hindi po pwedeng, basta Lord, sa inyo ako, Lord. Ang tatanungin ni Lord, ginagawa bang gusto ko? Hindi, basta, maunawaan mo naman ako. Kung tanungin kaya ikaw pabalik, maunawaan mo rin ba ako? Sabi ni Kristo, naunawaan mo ba ako? Kasi kahit sa Bible, minsan din natin maunawaan Kasi hindi natin ginagawa yung kalooban niya. Tingnan natin.
Sa Matthew 7:21, di ba? Sabi niya, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Sa magitan nito, hindi lahat ng nagsasabi. Hindi lahat na nagpe-praise the Lord. Hindi lahat na nagsasabi na, Lord, ikaw ang aking Panginoon. Hindi lahat ay papasok sa kahirapan, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. So, tingnan natin. Ano ibig sabihin? Nagsasalita sila, pero hindi naman nila ginagawa ang kalooban ng Diyos. Pwede ko bang sabihin sa aking asawa, alam mo, mahal na mahal kita. Sasabihin naman niya, pa, gugutom na ako. Hindi, basta't mahal kita. Pwede ba yun? Pwede ko ba sabihin sa kanya, iniibig kita, pero ginugutom ko siya, binubuntal ko siya. Pwede ba yun? Hindi. Hindi po pwedeng mangyari yun. Why? Kasi ang pag-ibig ko, kailangan maramdaman niya sa pamamagitan ng paggawa. Amen. Ang pag-ibig ay hindi kontrata. O, basta mahal kita. O, sige, mahal din kita. Pirmahan tayo. O, pus na. O, bahala ka na sa buhay mo. Bahala na sa buhay ko. Hindi ganon. Ang pag-ibig sa Panginoon, Kristo Jesus, hindi isang kontrata. It is a covenant. Covenant. Nagkasundo kayo. Di ba? Pinagkasunduan na ng Diyos na ikaw at siya ay nagmamahalan. Ganun po yun. Now, makikita natin sa Matthew 23 verse 3, sabi niya, so practice and observe whatever they tell you, but not what they do, for they preach, but not practice. It is the same thing. It is the same thing. It is the same warning. Ang hirap naman ito. Yan. It is the same warning doon sa Matthew 7:21. Kita ninyo? Sa Matthew 23 verse 3. So, kausap niya ang mga followers at ang mga Pariseyo. Sabi niya, so practice and observe whatever they tell you. Kung ano sabihin nila, gawin ninyo. But not what they do. So sinasabi ni Jesus dito, no, itong mga Pariseyo na to, kung ano sinasabi nila, Bible din naman sinusulat nila eh. Tinuturo nila eh. Galing din naman yun. So, gawin ninyo yung mga sinasabi doon. Pero yung kanilang mga ginagawa, huwag niyo tutularan. Meron ba ditong Kristiyano sumasamba sa Panginoon, pero yung ginagawa niya ay hindi naman ka Kristiyano, hindi mo nakikita. And yet, bandang uli, kapag sinabi ng Panginoon sa'yo, I never knew you. Sabi mo, Lord, hindi ko po kasi alam eh. Ang dami ng pangangaral nito, hindi lahat. Before it's too late. This is a warning. Tingnan natin, sa Matthew 23, di ba? Yung same warning, Matthew 23 verse 3. O, tingnan natin verse 1, para makita natin ang buong istorya. Then Jesus said to the crowds, to His disciple, nangangaral si Jesus dito. God is proclaiming. Jesus is proclaiming. The scribes and the Pharisees sit on Moses' seat. Sabi ni Jesus, alam mo yung mga scribe and Pharisees na yan, nakaupo sila dun sa upuan ni Moses. So they practice to observe whatever they tell you, but not what they do, for they preach, but do not preach. So meron parang mga title, ito yun eh, mga mahilig sa title. Meron palang mga nasa title na nakaupo. Sino ba si Moses? Kilala ba si Moses? Propeta. Sinasabi ng mga eskreba, mga propeta din sila. Sinasabi ng mga Pharisees, propeta din sila. Nakatupo sila sa seat. Pero sabi nila, they observe whatever they tell you, but not what they do. Pero hindi. Kasi Jesus Christ, hindi niyo siya maloloko. Ang Panginoon, hindi natin siya maloloko. Yung mga Pharisees, kitang-kita ni Christ, ba't kailangan niya pa sabihin nyo na they are sit on Moses? Nakaupo sila sa upuan ni Moses. Ba't kailangan niya pa pangalandakan yun, i-emphasize yun? Because it tells something. Tingnan natin next. Yan. They bind heavy burdens, hard to bear, and lay them on men's shoulder, but they themselves will not move with their finger. They do all their deeds to be seen by men. Gusto nilang nakikita lahat ng kanilang mga ginagawa, makita ng mga tao. For they make their phylacteries broad and their
cringe long, and they love the place of honor of peace and the best seat in the synagogue. Kita po ninyo yan? Sila yan mga synagogue, mga Pharisees, sa synagogue, yung mga Pharisees, mga scribes. They are the one who love honor and the best seat in the synagogue. Kita mo? They are in the seat of Moses. Kaya ngayon, kita po ninyo, yung mga taong ganon, mga umaangkin ng mga titulo. Mga umaangkin ng titulo na hindi naman talaga si Jesus naglagay. Huwag na natin pag-usapan kung totoo ba that the prophets and the apostle ay meron pa ngayon. Yung tanong na lang, sino ba talaga naglagay sa'yo? Si Kristo? Kasi kung talagang merong apostle today, it must be Christ who will say, ikaw, you'll be an apostle. At hindi ako, I will not be sorry about that. Kasi marami nang kumakalat na ngayon. Like the Pharisee, they love honor, they love seat, they love prestige. The best seat. Ako ang magaling dito, ha? Ha? Kayo lahat, mga fivefold ministry, ano yan? Pastor, evangelist, teacher, prophets. Ako, apostle ako. Akong pinakamataas. Ito yun eh. Ito yun. Sila yun. Nagbago lang ng anyo. Ngayon, nangyayari pa rin yan. At kung nandito si Jesus Christ, si Kristo mismo magsasabi, anong ginagawa nyo? What are you doing? They love the place of honor. Masyado silang entitled. At hindi lang naman yan nandoon sa mga nagpapakilalang mga apostle, prophets. It's also to those people na nabigyan ng title, hanggang title lang. Pero pagdating sa gawain, wala naman. Hindi gumagawa kung anong talagang gawain na binigay sa kanya ng Panginoon. O, deacon ako. O, nasaan ka? Wala. Doon. Pag doon Sunday, doon ako. Di ba, deacon dapat nag-account. Nag-account ng mga bagay-bagay. Gumagawa sa church. Ano ako? Praise and worship. Kailan? Tuwing Sunday. Hindi yan ang praise and worship. Praise and worship hanggang Monday, hanggang Sunday. Hindi natatapos ang pagiging worship leader mo. Hindi. Kaya kapag nahihirapan ka kumanta, dahil hindi mo ginagampanan ang iyong title, ang iyong binigay sa'yo ng Panginoon, hindi mo ginagampanan. Dapat, Monday pa lang, nag-alam mo na yung gagawin mo. Ay, itong kakantahin ko, itong gagawin ko, itong mag-devotion ako, mag-pray ako. And they were just an example, and there's so many of that in the church. Kaya nga hindi lahat, sinasabi ni Jesus, only those who do the will of God. Will ba ni God na tayo ay manalangin? Will na ba God tayo mag-devotion? Will ba ni God na tayo ay wag tayo doon sa makamundong mga gawain? Hindi, look. Masyado kayong technical. Hindi ako nagsabi. Ayan, ang Bible mismo. Sunod, 23. Yan. Ano ba yan? Masyadong excited tong ano ko. Yan. And salutation in the market. Alam mo, si Jesus, masyado siyang masyado siyang hindi pahaging, kundi precise tinutukoy niya. Di ba kanina, in the seat of Moses, best seat, they love honor. Ito naman, salutation in the marketplace. Aba, kailangan tawagin mo ako, ha? Tawagin mo ako. Pastor, ano gusto mo itawag ko sa'yo, Pastor? Yeah. Si mga ngayon, ganun eh. Naalala ko, yung sa tawag doon, sa Facebook, no? Kailangan daw, pagtatawagin mong wag pastor, dapat. Diba? That is salutation eh. Ako kahit tawagin akong pastor, okay, salamat sa Panginoon. Pero pag hindi mo ako tinawag na pastor, tawagin mo akong kuya, hindi ako magtatampo. Tawagin mo akong
Servant, di ako magtatampo. Natin wala sa akin yan. Kaso ngayon, hindi kailangan. Yan ba, umano pa sa Facebook, di, dapat tour. Pastor, dapat buuin mo. Wag pass. Salutation, mahihilig sa salutation in the marketplace. And being called, sabi nga doon, and being called rabbi by men at that time kasi, diba? Gusto-gusto nilang tawagin silang rabbi. Pero sabi ni Jesus, but you are not to be called rabbi. Huwag kayong tatawag ng rabbi sa kanila. But because you have one, for you have one teacher and you are all brethren. Isa lang ang teacher niyo. Sino yun? Si Jesus. Sabi niyo, and you call man your father on earth, for you have one father who is in heaven. Don't call father. Ngayon, di ba? Maraming tumatawag na father. Di ba? Father, bless me, Father, who I have seen. Kung isipin mo, alam ba nila yan? Alam ba nilang katuruan? Yes, alam nila. Pero mamaya makikita nyo kung bakit gano'n. Ako nagtatanong din akong gano'n eh. Kasi may mga malalaki at mga malalaki ng church, malalaking pastor na, biglang na, parang alam mo yan, parang, alam ba nila ang Biblia? Nabasa ba nila? Biniisip ko, bakit tama sila? Pero hindi. Nung nakita ko, sa pag-aaral ng pinag-aaral natin ngayon, sabi ko, kaya pala. Tingnan nyo, Matthew 23, verse 10, neither be called master, for you have one master, the Christ. Sabi niya, He is the greatest among you, shall be your servant. Kung sino daw ang gusto maging greatest sa inyo, sino? Maging servant. Kaya sa fivefold ministry, yung sinasabing ito yung pinakamataas, burahin ninyo itong Matthew 23 verse 10, 11, and 12. Tanggalin ninyo. Kasi malinaw, the greatest, pinaka-greatest, shall be your servant. Whoever exalts himself will be humbled. And whoever humbles himself will be exalted. Yun. Kaya yun, marami talaga, mga entitled eh. Mahilig sa entitlement. Ako ang super galactic supreme. Mahiya naman kayo kay Jesus. Turo ni Jesus daw. Hindi ko turo ito. Amen. Now, ang question is, why do some say, Lord, Lord, but do not do the will of God? Bakit nga ba? Ngayon sabi, as in James 1 chapter 6 verse 46, sabi niya, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you? Bakit nyo tinatawag na Lord, Lord? Ba't nga ba may mga nagsasabing ganon? Kung parang kakaiba, Alam mo, kilala naman nila si Jesus. Bakit sila nagsasabi? Eto pa, ang tanong pa. Why do some people, why do some hear, Lord, but do not do the Lord's will? Nakakarinig naman sila. Narinig naman nila. Pero bakit hindi nila ginagawa yung kalooban ng Diyos? Bakit nga ba ganon? Parang ako hindi ko maintindihan din to eh. Sinasabi naman nila. Narinig naman nila. Pero ba't ganon? Hindi nila sinasabi, hindi nila ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Bakit? Because not everyone loves the light. Hindi lahat gusto ang light. Di ba sa John 3:19-21? At ito ang kahatulan ng naparitong ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masama. So may tatlo kagad tayong nakita dito ay dalawa. Di ba? Si Jesus napunta dito sa sanlibutan, pero ang mga tao, una, inibig pa ang kadiliman kaysa kay Jesus. Ba? Inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw. Bakit kaya nila ginagawa yun? Bakit? Kasi sa pangalawa, pagkat ang kanilang magawa ay masama. Pag gumagawa ka ng masama, hindi mo gugustuhin si Jesus eh. Kapag mahilig ka sa masama, sa kasamaan, hindi mo gugustuhin si Jesus. Kasi i-rebuke ka eh. Iko-condemn ka eh. Iko-correct ka eh. Tanong, pwede ba tayong i-correct? Yes! Kung ako magdadrive ako at hindi tama yung pagdadrive ko, diba? Kahit na siguro hindi marunong mag-drive, iko-correct ako eh. Makaka-disgrasya ka niyan. Tama? Ganon din po yun eh. Ganon din po yun. Kaya tayo kinukorek ni Jesus kasi makaka-disgrasya tayo. At tayo rin mismo, madidisgrasya tayo.
Kapag mali-mali ang pinaggagawa natin. Ito ay inibig pa ng mga taong kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang magawa ay masama. Masama kasi. Ano pa? Tuloy, sa 19:20, and sabi doon, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Ayun pala yun. Kaya pala gusto nila, napupuot sila, ayaw nila, hate nila si Jesus. Ayaw nilang magsimba, ayaw nila na mag-Bible study, kasi ayaw nila kay Jesus, kasi masama nga sila. At hindi lumalapit sa ilaw, ayaw nilang lumapit. Alam niyo bakit ayaw lumapit? Ito rin, upang kanilang magawa ay huwag malantad. Alam mo nito, patayin yung ilaw rito. Patayin nyo. Kapag mayroong sirang gamit dito, hindi malalantad yung kapag hindi nakikita. Pero pag buksan ng ilaw, ay may sira. Sira pala yung lapit ni pastor. Malalantad. Ganun din po sa atin. Hindi natin malalaman, makikita ang kasalanan natin kapag hindi tayo nagbabasa ng Biblia at nakikita nalalantad ang ating mga pagkakasala kasi nakalagay doon. Ito ang pinaka-kasalanan na hindi pa nalalantad. Hindi, nalalantad na, pero hindi masyadong binibigyan ng pansin. Ano ang bagay na nagkukonsume ng iyong oras, talent, treasure sa buhay mo? Ano mang bagay yon? Na lumulukob sa'yo, yun ang nasa puso mo. Ngayon, kapag hindi yun si Jesus, hindi yun si Kristo, hindi yun yung Bible study, hindi yung para sa church, hindi yung para makatulong sa church, hindi makapag-evangelize, hindi mag-disciple making, kung hindi yung mga nasa isip mo, then, nalantad ka na. Nilantad ka ng ilaw. Hindi lumalapit sa ilaw. Kaya ayaw ng iba magsimbay, ayaw nila mag-church kasi makakarinig ako doon ng masakit eh. Makakarinig ako ng di tama doon kay pastor. Makikita yung kasalanan ko. Tanong, pwede bang magkamali? Pwede bang magkasala? Oo, pwede. Pero pag manatili ka sa kasalanan, manatili ka sa pagkakamali, yun ang hindi po pwede. Kasi nga, mahal ni Jesus Christ sa mga makasalanan, kaya nga siya sumasama doon sa mga inuman nila eh. Sumasama sa kainan ng mga tax collector, mga prostitute. Sumasamang bahal niya. Bakit? Para baguhin sila. Hindi yon, oy, naiintindihan ko kayo, okay lang yan. Basta labso kayo. Hindi naman ganon. Hindi ganon. Walang ganon. Sumasama siya doon, kasi mahal niya yung mga makasalanan para sila ay magbago. Amen po. Sa 21, sabi rin doon, subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag ang kanyang mga gawa na nanaayon sa Diyos. Kaya tayo nag-church, kaya tayo nagba-Bible study, kaya tayo nakikinig ng Word of God. Nakikita natin sarili natin eh. Ay, tama pala ang ginagawa ko. Ay, tama pala yung nangyari sa akin. Ay, tama pala ako na nasa church. Yeah? Magkaroon ka ng kapahingahan. Amen? Dapat ito yung ginagawa natin. This is the request of the one who loves the light and practice the truth. Ito dapat ang ginagawa lagi natin. At ito, I challenge every one of us online. I challenge everyone na ilagay nyo ito sa panalangin ninyo. Ilagay nyo sa panalangin nyo ito. Sabi ni David, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Puro na lang, Lord, pagpalaan nyo ako, tulungan nyo ako. Magpakurik ka rin naman. Lord, alin mo yung puso ko? Ipaalam mo sa akin kung ako ba'y nalalayo na sa'yo. Know my anxious thoughts. Test me, Lord. Ay, ayaw ko kasi ng test ni Lord eh. Hindi. Dapat ginagawa natin yan. Nagpapasearch tayo kay God. Tanong, mali ba yan? Eh, pastor, mahirap naman yan. Eh, kapag pumunta ka pa sa doktor, sasabihin mo sa doktor, ay, wag mo na akong ganing-ganinin, ha? Wag mo na tingnan ng mata ko, wag mo na tingnan ng... sabi ng doktor, paano kita magagamot? Ayaw mo magpasuri. Ang pasuri ka para magamot kita. Ganun ang ginagawa ni Lord, ganun ginagawa ni Jesus. Nagpapasuri tayo sa Kanya para malaman natin kung tayo
ba ay may sakit at kailangan natin ng gamot. Ganun yun, amen? Now, pangalawa, bakit nga ba ganun ang mga tao? Naririnig at nagsasabing, Lord, Lord, pero di ginagawang kalooban. Because not everyone loves the truth. Ayaw nila ng katotohanan. 2 Thessalonians chapter 2, verse 10 to 12. Sabi niya, and by unlimited seduction, ito na ito, grabe ito eh. And by unlimited seduction to evil and with all the deception of wickedness for those who are perishing because they did not welcome the love of truth. Pag sinabing they did not welcome the love of truth, yun yung gospel. Hindi welcome sa kanila yung gospel. Ano pa? So as to be saved. So they were spiritually blind and reject the truth that would have saved them. Kita po ninyo? Ito yung kasagutan. Bakit nga ba may ganun? Lord, alam naman nila eh. Ang laki nga ng church nila eh. Alam naman nila, naglilingkod nga sa Panginoon. Pero bakit parang nabagong isip nila? Bakit sila ano? Dahil dito. They do not love the truth. Hindi nila gusto ang gospel. So, anong ginawa ni God? Kaya ito eh. Kaya matakot kayo dito. Lalo na sa mga naliligaw. Kapag naliligaw kayo, kapag pinatulang kayo ni Lord, ito yan. Gagawin ni Lord, therefore God sends upon them a misleading influence. Magpapadala pa siya ng mga magliligaw sa inyo. Magpapadala pa siya ng working of error. At a strong delusion to make them believe what is false. Grabe, sabi ko, ay, ganun pala. Bure mo, nag-aaral ng seminary, nag-aaral sa Bible school, naligaw pa. Pastor, ito na yung sagot eh. Naligaw pa eh. Dahil yun ang ginawa nila. Anong ginawa ni God? Nagpadala pa siya ng mga misleading influence. Ma-influensyahan ka pa. Sige, ayaw mo na talaga sa akin, ha? Sige, ma-influensyahan ka pa. Mailigaw ka pa. At paniwalaan mo pa yung mga false. Si Lord pa magpapadala sa'yo. Kaya nga, wag kang tawag doon, yung wish mo kay God, minsan, pepreno ka eh. Oh, nga eh. Yun. Sabi nga, next, sa 12, ito na, in order that all may be judged and condemned who did not believe in. Para mas lalong makondemn at ma-judge sila. Sabi niya, who refuse to trust and rely on the truth. Yung mga ayaw mag-rely sa truth. Ba, alam na yung katuruan, naghahanap pa ng ibang katuruan. Ano ba yan? Di ba? But instead, took pleasure in unrighteous. Mas gusto nila yung mga unrighteous. Minarin ka kung ganun eh. Sabing ganun. Bakit? Kung sa tawagan mo bang apostle yung mawawala ba kaligtasan mo? Anong klaseng yun? Di ba? Unrighteousness yun eh. Bakit? So, mga kapatid, this is a church. Anong ginagawa ng shepherd? Ginagawa ng shepherd na kayo ay huwag mapunta doon sa mga grass na wala namang pakinabang. At kung kinakailangan gumawa ang shepherd ng bakod, gagawa ang shepherd ng bakod para huwag kayong maligaw. At kapag kayo naligaw, pupuntahan kayo ng shepherd upang puntahan kayo, akayin kayo pabalik. And that is the work of a shepherd. Ginagawa ko ito not for my own pleasure, but it is by the will of God. Dahil turo ni Kristo to eh. Ayaw salingin kasi ito ng mga karamihan ng mga manggagawa ng Panginoon. Kasi kailangan lablang. Lablang tayo ha. Lablang. Ano pa? Not everyone loves the Lord. Not everyone Una? Light. Pangalawa, the truth. Hindi lahat ay mahal ang Panginoon. Sabi si John 14,
if you really love me, you will keep my commandments. Kapag mahal mo pala ang Diyos, paano mo masusubukan na mahal mo talaga ang Diyos? Ano? They will keep my commandments. Di ba? Halimbawa, si Eva, may binilin sa akin. Sabi ni Eva, bumili ka ng bigas ha. Di ba? Kung mahal ko siya, bibili ako ng bigas. Kasi mahal ko siya, may utos siya sa akin. Di ba? Ganon din si God. Iyan ang barometer ng pagmamahal. Yung sumunod tayo sa Kanya. Hindi mo pwedeng mahal mo siya pero hindi mo siya sinusunod. Amen? Diba? Lord, mahal naman kita pero magdidisco ako bukas. Diba? Lord, mahal kita, Lord, pero ngayong mga kapatid, kung mahal mo ba talaga ang Panginoon? Kaya nga itong tanong eh. Yung if is the biggest two-letter word in the Bible. If, sabi niya, if you really love me. Alam mo yung if na yan, sobrang dami niyan sa Bible. Ang daming pakahulugan niya, sabi niyan, you will go into the land of promise with milk and honey. If, laging may if. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added up to you. May if yun eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Lahat may if. For God so loved the world that He gave His one and only begotten, that whosoever, yun din yung if eh. Whosoever. Meron talagang if sa lahat ng mga utos ng Diyos. Yung mga promise niya sa atin, meron talagang if eh. Ganon din yung test niya sa atin. At alam niya, kung mahal mo ako, if you really love me, you will keep my commands. So ang if na yan, pag sinasabing if, yung love must be proven. Kailangan ba bang i-prove ang pag-ibig? May tatanong ako rito. Kailangan bang i-prove ang pag-ibig? Ilay. Kailangan ba? Yun, siyempre. Baka naman ba nang huli, nag-ano lang kayo? Nag-uungguy-ungguyan lang kayo, di ba? Sayang naman, di ba? Di ba? For content lang? Grabe, parang si ano yun, sino ba yun? Yung kumakain ng mga for content lang, you know? Diba? Kailangan. Diba? Makikita mo nyo naman yan eh. Love must be proven. Huwag na huwag kayong mag-aano ng walang label. Dapat may label. Diba? Huwag yung, basta magkita lang tayo. Basta, para saan? Basta tayo, makakita ka, meron ka din, ano yun? Kawawa ka dun. Made in China yun, walang label. Dapat may label. Ano ba tayo? Dapat ganun, kapatid. May label. May label dapat! Ha? Yan, dapat ganun. Wag yung para kang hindi mo alam. Dapat love must be proven. Prove mo muna. Diba? Sasama ako sa'yo dun sa Boracay, hindi ko pa alam kung mahal mo talaga ako. Ganun, diba? Mag-Boracay ba tayo sa Sa August, no? August, mag-Boracay. Ang tanong, ito. Kung tatanungin ka ng ating Panginoong Kristo Jesus, ngayon, mahal mo ba ako? Ano sasagot? Sabi Jesus, sabi niya, kunwari Eva, do you love me? Noel, do you love me? Sabi ni Noel, of course, Lord, mahal kita. Itigil mo na yung alam mo na. John 14, sabi niya,
Siyang meron ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. Yun talaga. Yung mga tumutupad lamang siyang nagmamahal kay Kristo. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. Ang nagmamahal para kay Kristo, minamahal din ng Ama. At siya'y mamahalin ko, mamahalin ka rin. Ito yung pagmamahal na wala kang lugi eh. Kay Christ. Siya'y mamahalin ko at ihayag ko ang aking sarili sa Kanya. Amen. Sa 21, sumagot si Jesus sa Kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay Kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y mamahalin ng aking Ama at kami lalapit sa Kanya at kami gagawa ng tahanang kasama Niya. Grabe naman si Lord. Di ba? Lord, may tahanan ka agad. Grabe ka naman, Lord. Grabe yung pagmamahal. Di ba? Sa 24, ang hindi nagmamahal sa akin, hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi sa akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. So, yung mga nagmamahal pala kay Jesucristo, yung tutupad. Yung mga sinabi ko, mga Bible verse sa kanya, kanina, yung mga ayaw niya, huwag yun ang gawin. Kasi yun ang barometer kung paano malalaman ng ating Diyos kung mahal natin siya. Actually, hindi niya kailangan malaman yun eh. Dapat natin malaman. Yun yung barometer natin. Mahal ko ba si Kristo? 1 John, chapter 2, verse 3 and 6. Sabi niyan, Now by this we know that we know Him if we keep His commandment. He who says, I know Him and does not keep His commandment is a liar. And the truth is not to him, but whoever keep His words, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in Him. Sabi niya, He who says he abides in Him ought himself to walk just as He walked. Lakaran mo kung talagang nagmamahal ka kay Jesucristo. Lakaran mo yung pagmamahal na yun. Yung commandments niya at you keep yung word mo, sinabi mo, mahal mo siya. So, meron tayong fundamental facts. Ang fundamental facts not everyone will accept. Hindi lahat i-accept yan. Yan ang fundamental facts. Ano yun? Na lahat ng mga turo ng ating Panginoong Kristo Jesus, yung iba doon, ayaw nila. Kaya ayaw nilang banggitin, ayaw nilang i-Bible study. Kasi matatamaan sila. Tawag doon. Halimbawa, itong Bible na to. Kunwari ako nagsulat, kunwari lang kunwari hindi Bible na lang. Yung Bible na to, kunwari book lang ito, book. Sinulat ko ang book na ito. So, ang book na ito ay naisulat ko pero wala nakabasa. Ito ba yung may halaga? Meron? Merong halaga? Paano malaman halaga? Hindi mo nga nabasa. Ha? Mahalaga pa rin. Dahil sinulat ko. Oo. Kahit walang nabasa kahit kanino. So, ganun po yun. Yung Bible, kahit ayaw mong basahin to, kahit ayaw mong kunin yung mga words dito, and yet, the Bible is still a Bible. Dahil ang author nito, na iba ko din si God. At mahalaga ito. Amin po? Not everyone will accept. Pangapat, na everyone who prays will be heard. Hindi lahat ng mga nanalangin ay nadidinig. Sabi niya, acceptable prayer is conditioned with obedience. So, ang lahat ng panalangin natin, kailangan may obedience. 1 John chapter 3, verse 22, whatever he asks, he receive from Him because He kept His commandments. Kaya ka pala tinutugon ng Panginoon. Kasi nga, you keep your commandment ng ating Panginoon, ni Jesus. And do these things that are pleasing in His sight. At ginagawa mo yung mga kalooban niya. And also, acceptable prayer must be offered with real purpose and motive. Kaya hindi lahat ng prayers tinutugon. Kasi yung motibo mo, pangit eh. Gusto mong maging mayaman para maging mayabang.
Di ba? Bakit gusto mayaman? Para maging mayabang. O kung di nila sabihin yun, ba't gusto mong yumaman? Wala, gusto kasi mag-kotse, bumili ng kotse, bumili ng bahay. Gusto mag-travel, gusto kong bumili ng diamond, Ferrari. Yeah? O yun eh. Eh para saan yun pagbibili mo? Para pagmalaki. Pero iba naman, ipamahagi. Yung maganda ipamahagi na lang. You ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasure. And also prayer, hindi lahat na nanalangin ay binibigay because prayer is a privilege for the righteous. Privilege lang pala yun. Ang prayer, para lang sa mga righteous. Pag sinabing righteous, yun mga born again Christian. Tayo, privilege pala natin yun. Kaya gamitin na natin, pray. Pray lang ng pray. Kahit na ano yan, hindi man tugunin ngayon, baka bukas, tugunin na. Pray lang ng pray. Hindi mo lang nakikita ngayon, baka bukas, makita mo na. O kung di man bukas, susunod na bukas. Basta huwag kayong manghinawang mag-pray. Because prayer can move mountains. Amen po? And also, not everyone will be saved. Hindi lahat masisave. Ba't nga ba sinasabi ng iba, they hear and they say, but they do not do the will of God? Because not everyone will be saved. Not everyone who is religious will be saved. Tingnan po ninyo ito. Yan. Luke chapter 13, verse 24 to 27. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, you that works of iniquity. So ano makikita natin dito? Yan. Marami nagsasabi, Lord, Lord, Lord. Una, nag-prophesy sila. Nag-cast ng devil. Si Jesus to This is Jesus talking. This is legit. And done many wonderful. Sabi niya, I never knew you, depart from me. You work in iniquity. So, paano yan? Yung iba pala may prophetic. Yan. Pwede palang maging prophetic ka, pero hindi ka kilala ni Kristo. Pwede ka palang maging mangaral kasi pag prophesy, not only prophetic, but it's also sharing the Word of God. Pwede ka palang mag-share ng Word of God, pero hindi ka kilala ni Kristo. And this is hard truth. Ito pa. Pwede ka palang mag-cast out. Pwede ka palang mag-deliverance araw-araw, linggo-linggo, minuto, mag-deliverance ka dyan, pero hindi ka kilala ni Kristo. Kaya sinasabi na kailangan natin ng deliverance sa church dahil doon lang magalaman natin na tayo sa Diyos. Saksak mo sa baga mo itong Bible verse na to. Jesus to. Jesus is talking here. Pwede ka palang mag-deliverance nang hindi ka kilala ni Kristo. Kahit na ilang diablo, demonyo pang mapalayas mo, pero pwede palang hindi ka kilala ni Kristo. Tapos sasabihin mo, malalaman mong genuine in church kapag may deliverance. Mali. Pwede at mali. Una, noong naging Kristiyano ka, tinanggap mo si Kristo, yan ang pinakaunang-unang deliverance na natanggap mo. You have been delivered from sin. Amen. At yun ang pinakamahalaga. Pero yung ligo-linggo, bigla kang tatalon-talon dito. Susuka-suka. Kung ano-anong gagawin mo dyan, sasabihin mong deliverance, sino niloko mo? Diba? Maging biblically inclined tayo. Marami na sa inyong ligaw Marami na. Pero hindi nyo pa rin tinitingnan to. Nakuha nyo na lahat yata, pati kadululuhang Bible verse. Pero iniiwasan nyo ito.
Pwede palang maging deliverer ka, no? Mahilig ka sa deliverance pero hindi ka kilala ni Kristo. Sabi niya, I never knew you. Ang sakit. Ang sakit, diba? Nasukahan ka ng dinideliverance mo araw-araw. Diba? Nahampas ka pa ng kahoy. Diba? Diba, Lord? Yung huling deliverance ko, sinagsak pa ako eh. Pero hindi mo pala ako kilala. Hindi mo pala ako kilala, Lord. Ah! Ngalit ng ngipin. Eto pa. Pwede ka palang mag-miracle works. Magpagaling araw-araw. Mag-healing. Pero hindi ka kilala ni Kristo. Gusto kong ibalik dun sa una nating Bible verse eh. They want, yung mga Pariseo at mga scribes, sabi doon, gusto nilang nakikita ng mga tao. They want their deeds seen by men. Ito, madalas ganun. Para masabi mong ganun. So, anong ibig sabihin nito? Biblically speaking, hindi porke meron kang prophetic, hindi porke meron kang deliverance, or miracle works ay kay Kristo ka na. And that's a hard truth. That's a hard truth. Ang hirap iswallow nito, ang hirap lunugin. Kasi yung iba, gigil na gigil sa mga ganitong gawain. Pero that is not the whole Bible. Hindi ko sinasabing mali ang deliverance, hindi ko sinasabing mali ang prophetic, hindi ko sinasabing mali ang miracle works. Kailangan natin yan. Pero ingat, kasi kapag dyan na tayo, lagi-laging nakatingin at hindi sa totoong gospel, kasi ang gospel napakalaki eh. Hindi nagtatapos ang pagiging Kristiyano mo dahil sa deliverance, hindi. Ang laki pa ng gagampanin mo, gagawin mo. Amen? Tingnan niyo po nito. Looks, labor to enter through the narrow gates, for I say to you that many will seek to enter and I will not have strength. From that time the master of the house shall have risen up, and he shuts the door, and he begin to stand outside and to knock up the door, saying, Lord, Lord, open to us. In answering, he will say to you, I do not know you. Sakit na naman, Lord. Ano ba yan? From where are you? Then you will begin to say, we ate and drank in your presence. Oh, kalain mo. And you taught in our streets. And he will say, I tell you, I do not know you. From where you are, stand back from me, all you workers of unrighteousness. Sipin mo. Sinabi, Panginoon, ito matindi to eh. Matindi to. Sabi niya, kasama mo kaming kumain eh. Kasama mo kaming uminom sa presensya mo. Nagturo ka pa sa amin sa streets. Pero sabi ng Jesus, I tell you, I do not know you. Sino ka ba? Sino ba ka? Ay, nako. Ang hirap. Tingnan niyo. Many seek to enter and will not have strength. Marami ang mga gustong makapasok pero wala silang lakas. Sabi niya, yan o. Where you are. Nasaan ka ba? From where you are. From where you are. Saan sila? Bakit hindi sila kilala ni Jesus? Kasi nga sila ay nasa outside. Hindi naman talaga sila sa loob. Papakilalang Kristiyano, pero sa totoo lang, hindi talaga tunay na Kristiyano. Nagpapakilalang guro, tagapagturo, pastor, apostol, prophet, pero hindi naman talaga totoong ganun sila. They are outside. So, tingnan natin to. Kilala nila ang Panginoong Kristo Jesus, pero hindi sila kilala ng Panginoon. May ganun eh. Kilala mo si Lord. Ang tanong, kilala ka ba ni Lord? Sarap nito sa sa mic. And also, dito ako magtatapos, not everyone will be saved. Not everyone who is religious will be saved. Not everyone who works will be saved. And not everyone who works will be saved. Sa lahat ng hindi lahat ng gumagawa ay maliligtas. Sapagkat
Sabi sa Santiago chapter 2 verse 26, sapagkat ang paano ang katawan ng walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang manggawa ay patay. Kailangan pananampalataya natin, kailangan talaga may gawa. Kailangan gumawa talaga tayo. And also, works without love is in vain. O sige, gagawa na tayo sa Panginoon, pero ang gawa natin kinakailangan may pag-ibig. Sabi sa Matthew 23 verse 5, but all their works they do to be seen by men. Sabi ganun, makita. Pang ano lang pang tama pastor, pang content lang. Yan. Panglabas lang. Wala naman talagang pag-ibig. Sa Galatians chapter 5 verse 6, for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything but faith working through love. Dapat talaga yung faith natin, gagawa tayo na may pag-ibig, mahalin natin sila. Alam niyo ba yung love your neighbor as yourself? Alam niyo ba yung pinaka-context nun? Alam mo kasi kilala mo ang iyong sarili. Alam mo yung mga kasalanan mo. Alam mo hindi ka perpekto. Kaya sinabing love your neighbor as yourself, kung paano mo minahal ang sarili mo kahit hindi ka perfect, dami mong kasalanan, ganun mo rin siya mamahalin. Hindi mo siya i-judge. Mamahalin mo pa rin siya. Aakain mo pa rin siya. That is loving your neighbor as yourself. Not everyone who has been in the church will be saved. So, merong sa Hebreo, they fall away. Merong nag-deny the Lord. When the church will have followed then. Ito kasi sa 2 Peter, madalas ko na itong ituro. May mga nakapasok talaga sa loob ng church na mga bulaang tagapagturo. Mga false teachers, false prophets and teachers. Tapos, sabi doon, have turned from the holy commandments. Ayaw nilang sumunod. So, yung iba, kahit nasa church, ay hindi ganon. So, wag sana tayo maging don't be a has-been. Yung tipong, I has been in the church. I has been in a pastor. I has been. Dati akong ganyan dati akong ganun eh. Sayang. Wag ganon. Ituloy-tuloy natin with commitment. Nung nakakilala kayo sa Panginoon, tanong ko, gaano kasigasig ang inyong pag-ibig sa Panginoon? Ganun ako dati. Ngayon, ang sigasig na yan, nandito pa ba? Nararamdaman pa ba? O parang wala na? O mas gusto niya ganun yung mag-ginto-ginto na lang? Dati, no? Paglabas ng bahay, gustong sharean lahat ng mga tao. Ngayon, wala na. Ayaw na mag-share. Ayaw na mag-evangelize. Sulog na lang ako ng church. Don't be a has-been. I has been like that. Wag ganun. Sabi mo sa katabi mo, wag ganun, baby. Sige, tapigin mo. Batukan mo kinakailangan. That impostor are in the church, may impostor. Sabi ganon, gayon din naman ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagi sa dagat. Ito, isa lamang to sa Bible verse na gusto kong i-ano sa inyo. Kasi baka sabihin nyo, ano ba yung impostor na yan, pastor? Ano ba yan? Meron talaga eh. Meron talagang nasa loob ng church. Mga impostor. Impostor na impastol. Impostor na apostol. Yan. So, gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. So, nahuli na lambat na kinakuha. Nang ito ay napuno, hinila nila ito sa pangpang. Umupo sila at tinipon ang mga sisla ng mabuti, ngunit tinapon ng masama. So, may pagtapon pala. Pwedeng nasa church. Pwede. Pwede nang lilingkod. Pwede. Pero ba't nang huli, titipunin pa rin ang mabuti. At itatapon ng masama. Isda na to Ba't masama sinabing? Hindi naman sinabing bulok, no? Bulok na isda, o pangit na isda. Masama talaga. Itinapon ng masama. Eto, tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo. Gayon ang nangyari sa katapusan ng sanlibutan, lalabas ang mga anghel at ang kanilang ihiwalay ang masasama sa matutuwid. May hiwalayan talaga.
At itatapon sila sa pugon ng apoy. Ay, may pugon talaga ng apoy. May pagtapon talaga sa pugon ng apoy. At doon ay magkakaroon ng pagtangis at pamangangalit ng mga ngipin. Ah! Dapat magsanay na kayo ngayong ganun. Ha? Yung nagangalit ng ngipin. Ah! Ganun. Yeah. Subukan kayo natin lahat. Ha? Pag walang ngipin, wag kang maglala. Bibigyan ng Panginoon niya kasi kailangan matupad yung sa propesiya eh. Kailangan mangyari talaga eh. Napakaganda nitong depiction nito, yung pagtangis sa pangalit ng ngipin. Kasi kapag nangalit ng ngipin lang, hindi. Makita ko, sayang. Nandun na ako eh. Naglilingkod na ako eh. Pastor na ako, nagpapalit pa ako ng tithes. Pagtangis ng ngipin at pangangalit ng ngipin. Pagtangis ng ngipin, paano yun? Pastor, paano yun? Pangangalit ng ngipin at pagtangis. Sorry naman. Sabi sa John, salvation is offered for everyone. Tandaan po ninyo, ang salvation offered dyan sa lahat. Ino-offer nga. Sabi John 3:16, for God so loved the world, the cosmos. Diba? That He gave His one and only begotten Son, that whosoever believes in shall not perish but have an everlasting life. Gusto ng Diyos na maligtas lahat. Yung salvation ay para sa lahat. Pero si John, sabi John 7:37, sabi niya, on that day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Alam niyo ba yung kingdom of heaven? Ang kingdom of heaven, ang depiction niya is a feast. Kainan. Kaya dito sa church, wag mawala yung kainan natin. Yun. Bubusugin ka ng Panginoon, sasamahan ka niya. Alam mo yung pinakamasarap eh. May kaibigan kang nalulungkot, samahan mo siya sa kainan. Yun lang. Kumain ka, friend. Stress ka lang. Ang sarap sa feeling nun. Di ba? Yun ang depiction ni Jesus sa atin. Yung gutom tayo, uhaw tayo. Sasamahan niya tayo, bubusugin niya tayo, tatanggalin niya yung uhaw natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, mamaya, pamirti ka, ha? Sige. Meron niyang big group. Sabi niya, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. To those who believe in His name, who were born not in blood, nor on the will of the flesh, nor on the will of man, but of God. So tayo, born of God tayo. Yun talaga yung born again. Born of God. Pinanganak tayo ng Diyos. Pinanganak tayong muli ng Diyos. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, salamat, mabuti ikaw kasama ko. You are born of God. Amen? Now, the question is, will you be born of God? Gusto mo ba? Ayun, ang ganda sana ng nito, no? Mike, sayang. Will you be born of God? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. And this is a fact. Ito talaga totoo. Pagkat hindi ka pinapanganak muli, hindi ka talaga makakapasok sa kaharian ng Diyos. At si Jesus nagsabi nito. At ang kausap nito, si Nicodemus, isang napakatalinong scholar, Pharisee. Kaya nga pumunta sa kay Jesus para alamin talaga kung totoo ba talaga si Jesus. Pero ito sinabi ni Jesus. At bandang huli na unawain ni Nicodemus. So dapat, we have to respond now. Siguro hindi ko na ito masyadong bibigyan ng pansin. We must respond now. So online na lang. We must respond. Respond now. Inayayahan ka ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sabi sa Gawa,
chapter 2 verse 41, kaya't ang mga tumatanggap ng kanyang salita ay binabautismuhan at nadagdag sa araw na yon ay may 3,000 kaluluwa. So kailangan tanggapin natin ang kanyang salita at tayo magpabautismo. Yun ay pala yung huling-huli. Yan. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binabautismuhan at nadagdag sa araw na yon at may 3,000 kaluluwa. So, paano natin tatanggapin ang Panginoong Kristo? Well, lahat naman tayo na, hindi na. Kata natin yun. Pero, friends, hindi lahat. Hindi lahat. Kasi, wag na kayong magtaka at wag din kayong mainggit. Bakit sila? Ang laki-laki nila. Diba? Ang laki-laki na, dami nilang Pero ang tawag sa puno nila, Son of God. Appointed Son of God. Wag na kayong mainggit, wag na kayong magtaka. Bible na Diba? Bakit sila ganito? Kaya ang tunay na pananampalataya, hindi paramihan. Hindi sukatan na marami kayo at sabihin kayo ay totoo. Hindi. Dahil kung paramihan lang, nangunguna dyan yung Muslim. Buddhism, hindi naman ganun. Eh di, lahat tayo mali. Yung mga hindi Muslim. Kung paramihan. Hindi paramihan. Enter to the narrow gate. At iilan lang makakasumpong. Pero yung gate papunta sa kapahamakan, yung daan papunta sa kapahamakan ay napakalawak at marami ang pumupunta doon. Amen? Are you learning so far? Yes. Hallelujah. Sige, tumayo po tayo. Let's pray. Mga kapatid, ang mensahe natin ngayon is for us to be awakened. Kung meron man tayong mga kasalanan sa ating Panginoong Kristo Jesus dahil hindi natin naiano sa Kanya yung pag-ibig natin, na-proof natin sa Kanya ang pag-ibig natin. Siguro this is the time na dapat natin makita ating mga sarili. At wag natin tingnan natin sarili ng bandang huli sabi ng Panginoon, I never knew you. Huwag kayo mainggit kung marami silang miracle work. Kami marami din naman kami miracle work, hindi namin sinasabi yan. Hindi kailangan Sa iba nga lang Diba yung bata, no? Yung nabuhay. Di kailangan sabihin. Kasi nga, si Lord, alam naman ni Lord yun. Iba nakikita ninyo sa Facebook, ang dami nila. Diba? Kukutsain ka pa, ang konti-konti nyo, siguro hindi ka kinakasihan ng Panginoon. Hindi ganun. Hindi ganun. Tandaan natin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Patamaan. Hindi paramihan. Tama ka ba sa Diyos? Tama ka ba sa Diyos? Hindi rin patalinuhan, patamaan. Pwedeng matalino ka pero hindi mo ginagawang kalooban ng Panginoon. Kagaya ng mga Pharisee, alam nila nabasa nila Kaya si Lord, ginawa nila, mas nagpadala pa din. Padala pa ng mga deceptionists mga wrongdoers para mas paniwalaan nila yung mga kalukuhan na ginagawa nila. We have to apply it in ourselves. Hindi lahat, pero salamat sa Panginoon kasi tayo kasama. Kasama tayo. Amen? Sige, let's pray.